Lagi din ba lowbat yung battery mo kapag ka gumagamit ka ng ilaw sa gabi? Parang ganito lang. Ayan, oh. From 12.4 biglang bagsak, lowbat agad. Kung ganyan ang problema mo, halika, ito pag-usapan natin. Okay mga bossing, so magandang araw na naman po sa ating lahat. So welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, pag-usapan naman natin usapan lowbat. Ayan, so ito napakarami nagme-message sa atin ng mga subscriber natin at followers natin. Problema at issue nila, nagpalit lang daw sila ng kanilang part light at saka ng kanyang headlight ng LED type. Kaso ang problema, bakit gano'n? Naglo-lowbat yung kanilang motor. Okay, so napaka-limit niya sa mga Mio, sa mga scooter. Doon sa mga ang ilaw nila ay nanggagaling pa sa stator, yung tinatawag natin light coil type. Okay, so kapag ka gano'n, nag-convert ng LED, so syempre magba-battery operated, so syempre magkukonsumo ng battery. Okay, so anong nangyari? Nag-convert sila ng LED type. Ang problema, pag ginagamit nila sa gabi, habang tumatagal ng paggamit nila, pagbuhay na kanilang headlight, habang tumatagal, naglo-lowbat yung kanilang battery. So, humihina yung kanilang headlight. So, yun yung tanong nila palagi dito sa atin. So, ito, sasagutin natin. Ano ba yung magandang paraan para magawa natin ang paraan yung lowbat issue na kanilang mga motor, lalo na sa mga Mio Sporty na nagiging issue yung ganyang problema. So kahit hindi Mio, basta yung unit nyo na-convert ng LED type, so ito pwede po sa inyo. Okay, so gaya ng unit ko, naka battery operated, so umiilaw siya kahit patay yung makina, basta buhay lang yung susi. Okay, so ito yung isa sa paraan na nire-recommend natin sa shop once na nag-convert tayo ng ating headlight bulb. So yung kapag nagpapalit tayo ng ating headlight bulb, so nire-recommend ko talaga dapat nagpapalit din po kayo nitong tinatawag nating LED type na stoplight bulb. Okay, so LED type to mga bossing. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga na mapalitan din po ninyo ng stoplight bulb na LED type ang inyong mga unit sa mga nag-convert ng LED type na headlight. Okay, so ito papakita ko sa inyo mga bossing na yan. Standard pa yung ating part light, yung ating stoplight sa likod. Okay, so patayin ko muna kasi medyo mainit ka kapag binunot natin. Pero sige, pakita ko lang din muna sa inyo. So standard pala yung ating stoplight bulb. So ipapakita ko sa inyo gaano kahalaga na magpalit kayo ng LED type. Ayan, so part light lang muna bossing, papakita ko sa inyo ha. Part light, so kapag ka nag-stoplight mga bossing, pansin nyo ba? Biglang bagsak yung voltmeter. Naka-charge pa yan bossing kasi nga yung ating unit ay hindi umaandar, so lowbat na yung battery ko, pero naka-charge yan. Pero dito pala sa voltmeter natin kahit umaandar yan, ganyan yung sistema nya. Kung standard pa rin yung inyong stoplight bulb, tapos naka LED type kayo na inyong mga headlight, yan yung mangyayari mga boxing ngayon. Kita nyo ba? Bumababa kagad yung kanyang konsumo na kanyang battery. Napakalakas niya sa konsumo ng battery. Okay, so patayin lang muna natin yung ating part light. So pahinga lang muna natin kasi mainit yan. Okay, so kapag magpapalit kayo ng stoplight bulb, so huwag ka gagawin yung hahawakan kung galing sa pagkabuhay ng inyong mga ilaw. Ayan, so tanggalin muna natin yung ating stoplight bulb na standard. Ito halogen to mga boss, ito standard to. Okay, so palitan natin ang LED type na stoplight bulb. Okay, so tingnan natin yung magiging diferensya. Yan, so open natin yung ating part light. Ayan, open na yung part light natin. LED type na yan ha. So kung kanina biglang bagsak, so try natin 13.1, try natin stoplight ha. Ayan, kita nyo, ayun o, naging stoplight tayo mga bossing. Pero pansin nyo ba, kahit ibabad ko, ayan, makababad tayo ng stoplight, pero hindi bumababa yung voltahe, di ba? Ayan, so yun yung isa sa nagiging issue mga bossing, lalo na nga dun sa mga naka Mio Sporty na kapag ka yung syempre di ba pagpalagay natin ito yung preno, so minsan kasi anong nangyayari, lagi silang nakahawak sa ating preno. So anong nangyayari, habang ginagamit nila yung kanilang unit,
naka-engage na yung preno. So kung ang gamit yung stoplight bulb ay yung ating ordinary, yung ating standard, so possible talaga maglobat po kayo. Ayan, no? So pansin nyo ba, talagang hindi siya bumababa. O, ito, baba din natin, no? Ayan. So yan yung benepisyo ng ating LED type. Kaya yan yung nare-recommend ko, lalo na sa mga unit na nag-convert ng battery operated na headlight. Syempre, bukod sa matipid siya sa battery, so maganda rin yung kanyang binibigay na ilaw. Ayan, so hindi rin siya nag-iinit compared do sa ating halogen type. Ayan, so mas visible yung ilaw natin. Ayan, diba? Pakaliwanag, so part light pa lang yan. So lalo na kapag ka nag-stoplight. So pwede kayong dumilahin siya ng mga LED type na stoplight bulb. So marami tayong mabibili niyan. So through online or kahit doon sa mga shop. Mura lang yan mga bossing. Nagkakalaga lang ito ng mga 100 to 150. So kung gusto niyo naman mag-order nito sa atin, meron tayo dyan sa ating TikTok shop mga bossing. Visit nyo lang JR Mob Shop. Andyan lang yung ating product ng ating stoplight bulb. Ayan. So may iwasan na po ninyo yung pagkalobat ng inyong mga battery nang dahil sa paggamit nyo, lalo na sa gabi. Yung gamit nyo yung ilaw nyo sa gabi, mapapansin po ninyo voltmeter nyo sa halip na yung ilaw nyo, sa halip na sa paliwanag, ang nangyayari sa paubos ng paubos hanggang sa malobat na yung inyong battery. So ang gagawin nyo, papatayin nyo muna yung headlight nyo habang nananakbo, di saka uli bubuhayin. So yun yung ginagawa ng ating mga customer na para lang magamit nila yung unit. So kaya kapag nagko-convert tayo ng LED sa ating mga headlight, yan yung talagang nire-recommend. Kasama na yan sa package. So kapag kailangan mag-convert tayo ng headlight, dapat kasama yung ating part light na LED type. Dual contact ito mga bossing. Part light at saka stop light. Okay, so ayun lang mga bossing. Maraming salamat. So till next video natin, God bless sa inyo lahat.